And also, we'll start sharing the screen. Share screen. Share natin. Thank you, everyone. We are studying po. We're doing expositional studies on the Word of God. And for the past 17 weeks, 17 times na po, we are dwelling on the first book of John. So tonight po, uh, First John chapter 3, so we'll have verses 4 to 6. Ano ba ang kasalanan? So we'll try to answer this po. We'll try to answer, but this is a big subject po. So I just like to remind everyone, so we may not be able to tackle everything about sin. But what we will be discussing tonight, we pray and hope that that will be enough for us to see, to have a view, a complete view na kailangan nating malaman tungkol sa kasalanan. Last week po, pinag-aralan natin that we are all children of God and one day, we're looking forward to the change in our physical bodies and we will be like Jesus Christ. At ganun din po, yung mga huling verses na binasa natin noon, sabi daw, ang mga naghihintay sa Kanya ay manatiling um, um, pure in their living, sa pamumuhay. Habang hinihintay natin ang pagbalik ni Kristo na sigurado naman pong mangyayari. Siguradong mangyayari yun kasi sinabi niya, hindi lang po natin alam ang takdang oras or petsa. Di na po natin kailangan malaman nyo. So we should remain in hopeful expectation. And while we're doing that, ito ngayon ang bumabagabag sa atin. Lahat kahit tayo mga Kristiyano, ang kasalanan, binabagabag pa tayo nito. Binibigyan pa tayo ng problema nito. It causes us, Lord, na maging mahina, nadadapa tayo. Yes, again, even tayong mga mananampalataya. So kailangan malaman natin ang mga bagay tungkol sa kasalanan. With syempre mas mahapdi ang nangyayari sa mga hindi mananampalataya at although they are enjoying sinful lives, they're enjoying the pleasures of sins, but one day matindi po ang balik sa kanila unless they repent and turn their lives to Christ. But for us, let's deal on this first book of John. So I encourage you po, basahin natin ng paulit-ulit ang first book of John. Marami kayong makakatas. And again, I want to remind everyone, let's make the discussion po tonight interactive. You can interrupt anytime if there is a question or if there's something you need to add. This is po interactive Bible studies. We encourage everyone to participate. Okay. Okay, ang scripture po natin, First John verses chapter 3 verses 4 to 6. And again, although po kahit po nag-share tayo ng screen, I encourage you to open your physical Bibles. Aside from your gadgets and your tablets and your laptops and computers, please open your physical Bibles. Yun po talaga ang kailangan natin sa harap natin. But yes, we'll be sharing the screen para pare-pareho po ang binabasa natin. Let's turn our Bibles. 1 John chapter 3 verses 4 to 6. Ngayong gabi, pag-aaralan natin. Ang sabi, ang lahat ng nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos dahil ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Alam ninyo si Kristo na walang kasalanan ay naparito sa mundo upang alisin ang ating mga kasalanan. Ang sinumang nananatili kay Kristo ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan.
Ang nagpapatuloy sa kasalanan ay hindi pa nakakita o nakakilala sa Kanya. Okay, himayin po natin verse by verse ang mga sinasabing to. Sabi po sa verse 4, ang lahat na nagkakasala. So no one is exempted. And mind you po, papaalala ko sa inyo, lahat ng tao ay nagkakasala. Ngayon, ang nangyayari tuwing magkakasala ang tao, masasagot natin ngayong gabi, ano ba ang kasalanan? Okay, ang sabi dito, ang lahat ng nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos dahil ang kasalanan, ito, isa sa first description ng kasalanan. Ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Okay, it's disobedience or willfully, sinfully, kahit po minsan hindi natin alam, lumalabag pala tayo sa kautusan ng Diyos. Mas matindi po kung alam natin ang kasalanan at ginagawa pa natin. Okay, tayo po ay lumalabag. Sa English yan, mga law breakers pala tayo. Law breakers ang tawag sa atin. We were law breakers. Willful and fully law breakers before. Lalong-lalo na nung bago dumating si Kristo sa buhay natin, bago tayo napatawad, bago tayo na born again. We were enjoying all those rebellious days natin, being lawbreakers. But now, we still commit sins every now and then. And when we do that, we break the law. Okay. Noon pa lang sa may Old Testament, binigyan na ng description ng Panginoon ang kasalanan. So ngayon, number 1, ang description according to 1 John ay paglabag sa kautusan. Ang kasalanan ay paglabag. Okay? Wala namang lalabagin kung walang kautusan. Dahil nga may kautusan, we become aware of sins. And we become aware how sinful we are. Ngayon, hindi lamang ito mga description ng kasalanan. Buksan po natin sa Deuteronomy chapter 9 verse 7. So, no Old Testament pa lang, binigyan na ng description ng Panginoon, ipinahiwatig na niya, ano ba ang kasalanan? Anong nangyayari sa mga tao o anong tawag sa mga taong nagkakasala, hindi sumusunod sa Diyos? Deuteronomy 9:7. Alalahanin ninyo kung paano ninyo ginalit ang Panginoon sa inyong Diyos sa disyerto. Kausap niya yung mga Israelites noon. Okay? Mula ng araw na lumabas kayo sa Ehipto hanggang ngayon, palagi na lang kayong nagre-rebelde sa Panginoon. Ayan po, that's the second description. So, lawbreaker ang nagkakasala ay nagre-rebelde sa Panginoon. Bagamat sinabi niya sa Israelites ito po ay applicable pa rin sa atin dahil hindi nagbago ang paningin ng Diyos sa kasalanan. Ang kasalanan ng mga Israelites noon, ang kasalanan natin ngayon ay pareho ang view ng Diyos. Hindi siya magbabago towards His view sa kasalanan. So, ayan, ang bigat po, nagre-rebelde sa Panginoon. Lawbreaker, tapos nagre-rebelde sa ating Panginoon. Kung nagawa nila yon, ginagawa nila kasi pareho ang sitwasyon natin. We're sinners. We have sinful natures. Ang ano natin, ang intrinsic nature natin talaga, ang sinful nature natin na talaga ay will cause us to sin. Pero mas malakas ang mga Kristiyano ngayon na tumalikod sa kasalanan. Although not yet perfect. But we have the Holy Spirit. We have the Word of God. We have the church. We have brothers and sisters who are praying for us, who would help us to become strong sa kasalanan. So, okay. So,
Kung malalagay natin sa isipan natin yan, ting magkakasala pala ako. Ako ay law breaking. I am breaking the law of God. Ako ay nagre-rebelde sa sa ating Diyos na nagbigay ng lahat ng mga utos na ito. Okay. Ang pangatlong description ng kasalanan ay nasa John 9 verses 34 to 36. Okay. So lawbreaker ang nagkakasala, nagre-rebelde ang nagkakasala. At according po, John 8, 34 to 36, sabi ni Jesus. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo ito, sino mang nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Yan, that's the third description. Slave to sin. Mga alipin. Okay, lawbreaker, nagre-rebelde, slaves tayo sa mga kasalanan tuwing gagawin natin ito. And Jesus Christ gave this description from 1 John to Deuteronomy through John, from the lips of Jesus Christ. He is saying, ang nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Maganda nga yung sinabi niya sa verse 35. Ang alipin ay hindi namamalagi sa isang pamilya habang panahon. Ngunit ang anak ay namamalagi magpakailanman. There's no permanence po sa sin. It will only give you temporary things. Puro temporary. Temporary pleasure, temporary happiness, temporary assurance, temporary misconception, temporary enjoyment. Pang lahat ng ito po ay matatapos dahil haharap tayo at pagbabayaran ang lahat ng kasalanan. So there's no permanence. Kaya kailanman ay pwedeng itaboy, paalisin ng isang alipin. Kaya nga sabi sa verse 36, ngunit kay Kristo, ang anak ng Diyos ang magpapalaya sa inyo. Talagang magiging malaya kayo. So, rebellious, lawbreaker, slaves. Slaves po ang mga nagkakasala. At matindi po ang ating susunod na scripture. Kung babasahin po natin sa Mark 7 verses 20 to 23. So open your Bibles to Mark 7 20 to 23. Ang subject po natin ngayong gabi ay ano ba ang kasalanan? The fourth description po ng kasalanan ay sabi, ang lumalabas sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. Sapagkat sa puso ng tao nagmumula ang masamang pag-iisip na nagtutulak sa kanya na gumawa ng sexual na immoralidad, pagnanakaw, pagpatay, pangangalunya, kasakiman, at paggawa ng lahat ng uri ng kasamaan. Tulad ng pandaraya, kabastusan, inggitan, paninira sa kapwa, pagyayabang, at kahangalan. Ang lahat ng kasamaang ito ay nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. Okay, let's have some interaction. Basahin po natin ulit. So I'm gonna give you a few moments to dwell on these verses, 3 verses. Sa puso ng tao nagmumula ang masamang pag-iisip. Ayan po. Let's dwell on that. Sa puso ng tao nagmumula ang masamang pag-iisip. So ano pang sinasabi sa atin nito? Na bago natin ginawa ang mga kasalanan ay inalagaan na muna natin sa puso natin. Ayan. Sa puso ng tao, verse 21, sa puso ng tao nagmumula ang masamang pag-iisip na nagtutulak na gumawa ng mga kasalanan. So, ang lahat ng kasalanan ay
Inisip muna, itinago sa puso. Pag sinabi po nating puso, hindi yung organ na heart, kundi sa kalagitnaan natin. The most important part in us, yung iniisip natin, sentro ng emosyon, sentro ng pag-iisip, sentro ng logic, sentro ng lahat ng iniisip natin, binibigyan natin ng importansya sa buhay. So ngayon po, ano sinasabi sa atin nitong Mark 7:20 to 23? Yung mga itinatago natin sa puso na hindi maganda, madilim, bunga ng kadiliman, laban sa mga kautusan ng Diyos, yun ay masasamang pag-iisip. At itutulak tayong gumawa ng mga kasalanan. Now, I want you to look at the sins mentioned here. Ito po mga minention na kasalanan. Sexual immorality, pagnanakaw, pagpatay, pangangalunya, kasakiman, paggawa ng lahat ng uri ng kasamaan, kabastusan, inggitan, paninira sa kapwa, pagyayabang at kahangalan. Alin dito po, mag-participate tayo po kung kaya nyo po. Alin dito ang nagagawa instantly without thinking? Sa palagay nyo, alin dito ang pwedeng makumit ng isang tao na hindi na kailangang pag-isipan pa suddenly? Naisip niyang gawin to, he will do it right then and there. Sino yun? Arnold? Meron po, may gustong sumagot. Alin sa mga nabanggit na to na ginawa na lang ng isang tao na hindi na niya pinlano, hindi na niya pinag-isipan? Ano yon? Sino po yung sumagot? Arnold, ano pakiulit? Meron ba dito? Minsan, Pastor, yung inggit. Pero meron ka mo ng hinarbor sa puso mo, di ba kaya ka nainggit? Kasi bago ka mainggit, ang nangyayari, ang process, ganito siguro ang process, no? Nagkakaroon ka ng comparison. Discontentment. Yeah, ilang hinarbor mo sa puso, o bakit meron siya no na wala ako? O bakit mas ganun siya? Kaya pumasok yung inggit, di ba? Yan ang kung muli-muliin nyo, pag-iralan nyo po talaga itong sinasabing mga kasalanan na ito. No one, walang isang tao nagigising na lang ng isang umaga at sasabihin niyang, ngayong araw na ito, ako ay magkukommit ng adultery. Magiging immoral ako ngayong araw na ito. O magnanakaw ako. Papatay ako. Raja, do this. Buddhist po? Anong sabi, Buddhist? So, Pastor, ang sinasabi niyo po, maaaring meron tayong hinaharbor sa heart natin kaya Correct. sa mga ganitong kasalanan. Correct. Kasi nga nandun sa verse 21 eh. Verse 21. Pag naiinggit ka, maaaring sa puso mo meron Put kang this inside. discontentment. Can you try? Oo, meron ka munang inalagaan. Yun nga, may comparison, meron kang covetousness. Push. Marami kang nangyari, kaya yun ay umusbong at uusbong. Push like this. Uusbong. Di ba? Hindi ka Do naman it. Do it. Basta paki-mute nyo na lang yung maingay. Ayun na. So think about it. Kaya nga sinasabi nila, sapagkat sa puso ng tao nagmumula ang masamang pag-iisip, mag-iisip ka muna at nagtutulak na gumawa ng mga kasalanang ito. Di ba? Lalong-lalo na po ang sexual immorality. No one would wake up one day, sabihin nilang, I will commit adultery. O, di ba kasi meron na siyang inisip, meron na siyang pinagnasaan, meron na siyang gusto, meron na siyang mga fantasies bago niya ginawa yon.
Meron na siyang kinakausap, madalas kausap, kinokontak. Meron na siyang mga litrato. Meron na siyang mga desire. And one day, he would suddenly commit that. Ganon din ang pagnanakaw. Di ba? Pinaplano mo muna yan. Sino na nakawan mo? Sino ang pwede mong dayain? Saan ka pupunta? Paano hindi ka madidiskubre? Kailan mo gagawin to? Anong oras ng kadiliman mo gagawin ang pagnanakaw? Ganon din ang pagpatay. Di ba? Yung mga murder na talagang pinlano mo muna kasi umusbong ang bitterness, ang pagkamuhi, ang walang pagpapatawad. Kaya po isinasabi po ng scripture, kaya hindi pwedeng magkamali ang scripture na sinasabi nga verse 21, pinapag-isipan muna ng tao to. Kaya parang vulnerable tayo lahat yan, Pastor eh. Tama po ba? Oo, kasi nga meron tayong sinful nature. Pag hindi natin ni-repel kagad, tama Pastor Alvin, ay uusbong eh. One day, uusbong. Di ba? Pag sinabi mo, halimbawa na lang, pag sinabi mo, hindi ako madadapa, hindi ako magkakagusto dyan, hindi ako sasama dyan. Pero may desire ka. Lagi mong kausap. Kaya sabi din po ni Paul sa 1 Corinthians 10:12 po ba yun? Na mag-ingat po yung huwag mong sabihin o huwag mong akalaing nakatayo ka, baka ka pumuwal. Correct. Sabihin, wala po tayong may pagyayabang po talaga eh. We are all vulnerable pagdating sa kasalanan. Correct. Lalo-lalo na kung maasa ka sa iyong determinasyon lang. Sabi mo, nilagay ko sa puso ko, I'm determined not to do that. Hindi ako magkakagusto sa kanya. Hindi ako magnanakaw. Hindi ako magpapatay. Pero one day, kasi sinasabi lang ng mga tao yon na hindi nila ginagawa yon kasi wala pang oportunidad. Isipin mo, pag pumasok ang opportunity at nandun na sa harap nila, they'll do it. Kaya marami pa rin ang nagsasabing hindi sila dadapa kasi wala pang opportunity. Pero pag binigyan ng opportunity ng kaaway at hinarbor mo na nga sa puso mo yun eh. Kaya nga maganda kung inalis natin sa loob natin, inalis natin sa isipan natin, inalis natin sa puso natin, kahit dumating ang opportunity, hindi mo gagawin. Kamukha na lang po. Di ba kamukha ni Joseph? Dumating ang opportunity pero sinabi niya, nilagay niya na sa puso niya, hindi ko gagawin ito sa aking master. Hindi. Kahit dumating yung opportunity, nandoon na nga siya sa kwarto, hinabol na siya, binigyan na lahat ng pagkakataon. Pero ang ginawa niya, tumakbo siya. Kasi wala sa puso niya, hindi niya inilagaan na magko-commit siya ng adultery. Ngayon sasabihin natin, paano naman po si David? Suddenly, nakita niya si Bathsheba na naliligo. Hindi naman niya naisip. Hindi natin po alam. Kasi kung babasahin natin ang buhay ni David, marami po siyang weakness. Ang weakness niya ay mga kabayo, kayamanan, at babae. Yan ang mga weakness niya. Kaya, although hindi pa niya nakita si Bathsheba before, pero meron na siyang immorality na inaalagaan sa puso niya. So, yan po ang isang magandang description na binigay sa atin sa Mark ng kasalanan. So, again, basahin po natin verse 21. Sapagkat sa puso ng tao nagmumula ang masasamang pag-iisip. Pag inalagaan mo, nagko-conceive yan. Di ba sinabi nga, pag inalagaan mo, it will conceive. Manganganak, gagawa ng kasalanan. Maski ano po dito, sabihin natin, kabastusan, yung mga lumalabas sa bibig. You won't suddenly na magmumura ka. You won't suddenly na magbibigay ka ng mga bastos na jokes. Kasi nakikinig ka. Inaalagaan mo yun. Minimemorize mo pa nga. Although hindi mo ginagawa, but you keep them in your hearts. Kaya mag-ingat tayo sa mga post na sabihin natin, hindi ko naman pinorward, hindi ko naman shinare. Pero nandyan. So why don't you delete it? Kasi one day, pag nabigyan ka ng opportunity, pwede mong gawin. Okay? Ang pagkainggit, paninira sa kapwa, pagyayabang. Paano naman po yung kahangalan? Ano ba ang kahangalan sinasabi dito, yung last part? Foolishness.
Paano naman po naging kasalanan ang foolishness o kahangalan? Let's see po. Sino po ang merong insight or idea bakit kasalanan ang foolishness o kahangalan? Hindi to yung um, yung hindi walang alam or ignorante. Hangal, foolishness. Kung babasahin niyo po ang Proverbs and Ecclesiastes, ilang beses inatake ang foolishness. Foolishness ay sinabi doon na kasalanan. Ano sa palagay niyo po? Bakit naging kasalanan ito? Okay, things that na tinatago natin sa puso natin, akala natin will make us happy. Mga foolish things, foolish desires, foolish expectations, foolish things about our eternity. Yun po ay mga walang saysay, walang kabuluhan, walang mga bagay na hindi makaka-contribute sa ating eternity. Kasi pag yun ang inisip natin yun, there are foolish things that will drive us to commit unfaithfulness, disobedience, mistrust, pagtalikod sa Diyos. Dahil punong-puno ang isipan natin ng mga foolish things. Basahin po natin ang Proverbs at ang mga scripture. It will help us to avoid and throw away itong mga kahangalan na ito dahil ito ay magtutulak sa atin one day. Okay? Ang lahat ng kasamaang ito ay nanggagaling sa puso ng tao. So that's why we're saying before na ang mga kasalanan ito, lalo itong binanggit na ito, walang hindi mo na pinlano, inalagaan sa isipan at sa puso at one day, kung dumating ang opportunity, babagsak tayo. So ngayon pa lang, itaboy na natin. Okay? Kaya ang sabi naman po, ang ano ngayon, ang for description po ng kasalanan, tungkol po dun sa theme natin tonight, ano ba ang kasalanan? According to the scriptures that we've read, ang kasalanan po ay paglabag sa kautusan ng Diyos. 1 John 3:4. Pagre-rebelde sa Diyos. Deuteronomy 9:7. Pagiging alipin ng kasamaan. John 8:34-36. Maruruming bagay na inalagaan mo sa puso mo. Marumi siya ngayon. Hindi mo ini-express, hindi mo ginagawa, hindi mo sinasabi, pero ano man daw inalagaan sa puso mo, one day yan ay lalabas. Anyone has a question o may maidadagdag sa ating pong sinabi? So what should be our attitude po sa... Sige. Yung sa akin lang, pag talagang wala tayo sa katuruan ng Diyos, talagang magkakasala tayo. Kailangan talaga umiral yung takot at pagsunod sa Diyos. Yun lang rin. Very correct. Kaya kailangan natin, alam natin kung ano ang inuutos ng Panginoon, ano ang kalooban niya sa atin, at yes, takot, ang walang takot sa Diyos. Sabi nga nung nabasa natin yung scripture, men commit sins because they have no fear in their eyes. They have no fear of God. Okay, kailangan malaman natin to, kaya maganda po yung ginagawa natin na pag-aaral ng salita ng Panginoon ng Biblia para malaman natin ang mga bagay na ito. So kung alam natin na ang kasalanan ay paglabag sa kautusan, pagre-rebelde, pagiging slave, at pag-harbor o pag-iipon, pagtatago ng mga maruruming bagay sa ating puso, ano ang dapat natin gawin? According po, sabi sa Romans, let's turn that, Romans 6:11. Ito ang dapat natin gawin. At dahil na kay Kristo Jesus na kayo, ituring ninyo ang inyong mga sarili na patay na sa kasalanan at nabubuhay na para sa Diyos.
Okay, ituring ninyo ang inyong mga sarili na patay na sa kasalanan. Sino dito ang pwedeng magbigay ng liwanag? Ano ibig sabihin ng ituring mo ng patay ka na sa kasalanan? Anyone? Paano natin maipaliwanag sa ating mga kasama dito na ano ba yung patay ka na sa iyong kasalanan? Pastor, yung ano po, yung pinatay mo na yung sariling ikaw nung yung pagkatao mo noon na ikaw ay makasalanan pa. Yung you strive more to be a better person every day and trying to follow the Christ-like living. Yun po. Yeah. That's beautiful. Nadinig niyo po. Nadinig niyo po yung sinabi ni Cha. Right living. Tamang pamumuhay. Okay? At saka po, ang isang patay, thank you, Cha. Ang isang patay po, ano po ang ano niya? Di ba ang isang patay ay wala ng response? Hindi na siya nagre-respond kahit ano gawin mo sa kanya. Pokpokin mo siya, murahin mo siya, paluin mo siya, hampasin mo siya. Patay na siya, hindi siya magre-response. It's like po yung analogy na sinasabi dito na ang kasalanan ay wala ka ng response. Kahit anong attraction, kahit walang anong opportunity. Kasi patay na ang pagtingin mo sa kasalanan. Ikaw ay patay na. You would not respond to sin. Lalo na pa, willfully and purposely. Kaya sa ating mga Kristiyano, hindi po willfully and purposely ang dapat ang pagkakasala natin yung sa gitna ng kahinaan na dapa, na daples, na gawa ang mga bagay nito. But in totality, we consider ourselves dead to sin o patay na sa kasalanan. Okay? And also, the best thing that we can obey God and His command ay maunawaan natin. Di ba? Na-experience nyo na po kahit sa ating pong mga secular na buhay sa mundong ito. Pag hindi natin naiintindihan ang isang bagay, napakahirap sundin, di ba? Pero kung naintindihan mo, mas madali mong sundin. Kaya tama yung sabi ng Psalms 119. Okay, buksan po natin ang Psalm 119. Mas madali nating masusunod ang mga inuutos ng Diyos, maiiwasan natin ang kasalanan kung, basahin natin, Psalms 119 verse 34. Bigyan niyo ako ng pangunawa sa inyong kautusan. Ito ngayon ang prayer nung psalmist. Bigyan mo ako, Lord, na maunawaan ko ang iyong kautusan. At ito'y buong puso kong susundin at iingatan. Ayan. Yan po ang paraan para we can obey God's word. Intindihin natin. And again, that comes po, makikita nyo ang benefit ng pag-attend ng Bible study, pag-aaral ng salita ng Panginoon, kasi para maunawaan natin ang mga inuutos ng Diyos. At pag naunawaan natin yon, buong puso nating susundin, hindi lang susundin at iingatan. Ibig sabihin, susundin na. Halimbawa, sinabi, huwag kang magnakaw. Susundin ko, hindi ako magnanakaw. Iingatan ko sa puso ko, aalisin ko ang covetousness, aalisin ko ang pagkainggit. Iingatan ko yung utos ng Diyos na hindi ako dapat magnakaw. Ang pagnanakaw ay kasalanan. Susundin ko yon, iingatan ko sa puso ko yon. Kaya, kahit dumating ang opportunity, kahit matinding pangangailangan mo, hindi ka magnanakaw. Yun po ay example lang doon sa yung kasalanan na yon. Pero ganun din po ang turing natin sa iba't ibang uri ng kasalanan. We understand why God wants us to do that. At although hindi lahat ng inutos ng Panginoon ay ipinaliwanag niya bakit ayaw niyang paggawa sa atin. Bakit ayaw niya mangyari yon? Pero binigyan tayo ng mga biblical principle ng Panginoon para maiwasan natin ang kasalanan. At naipakita niya ang mga ehemplo
ng produkto ng kasalanan. So naintindihan natin na ang pagsuway sa kautusan ng Panginoon ay we earn God's wrath, ang galit natin sa Kanya, at saka hindi pumapasok ang mga blessing. Hindi natin nararamdaman talaga ang presensya ng Panginoon. Okay? So let's pray for God to reveal unto us why those commands and precepts, mga kautusan, mga batas na sinabi niya sa atin, at kung maintindihan natin according to Psalm 119 verse 34, buong puso natin susundin. Okay? And when this happens, Psalm 119, pag ito ang ginawa natin, madaling mangyayari ang Romans 7:22. Sa natin ang Romans 7:22. Okay, pag iningatan natin sa puso natin 'yon, pag we consider ourselves dead to sin, at naunawaan natin yung utos ng Panginoon, ang mangyayari according to Romans 7:22, sa kaibuturan ng aking puso, nalulugod ako sa kautusan ng Diyos. Yan. So, from your heart ngayon, malulugod ka na is magkakaroon ka ng joy. Sabi, nalulugod ako sa kautusan ng Diyos. Okay, guys, let's have some interaction. Ano ba mga, sa palagay nyo, ang mga mahirap na inutos ng Diyos na sa palagay nyo napakahirap at napaka-burdensome at parang hindi mo masusunod na may kalugudan. Although sinusunod mo, pero hindi ka naman nalulugod. Pero ginawa mo. Dahil sinabi nga ng Diyos, sinabi ng Biblia, pero wala kang joy. Pero sabi sa Romans, sa puso mo dapat mayroong joy in obeying God's commands. Ano sa palagay nyo? Anyone po? Anyone who would consider something na ginagawa ng tao pero walang joy? Love your enemy, Pastor. Wow, that's a very beautiful example yon. Totoo yun. And marami sa atin, I could be one, na we love our enemies, we do it. Kasi sinabi ng Diyos. Pero sometimes, joy in doing that is difficult. That's a very good example. Na utos talaga ng Diyos, di ba? Sabi, love your enemies. Marami pa po niyan, di ba? Pero sa palagay nyo, how can we overcome or how can we have joy in doing that? Yan, siguro, alisin natin ng hatred, unforgiving spirit, bitterness. Ang forgiveness naman po, hindi naman sinasabi na things will restore to perfection or the way things were before. Ang inaano natin, ang Romans 7:22 nagpapaalala sa atin na meron kang willingness, meron kang joy in doing that, even though it's difficult, even though you feel it's unfair, even though yung taong yun has taken advantage of you, inaabuso ka, ginagamit ka, pero you forgive because it's the command of God. And now Romans is telling us you should have joy in doing that. Dapat malugot ka sa sinasabi, inuutos ng Panginoon. So kasi ito ilagay natin sa puso natin, this may help us, this may help you. Romans 7:12. Para there's joy in obeying God's commands. Romans 7:12. Pero sa kabila nito, banal pa rin ang kautusan. Ang bawat utos nito ay banal, matuwid, at mabuti. This will help us. Knowing what we are doing, even though it's
is not giving us joy, but we're willing to obey and do what God is asking us to do because we know that His laws are holy, righteous, and good. Ang utos ng Panginoon ay banal, matuwid, at mabuti. Okay, let's turn our scripture po. Tuloy natin yung main scriptures natin tonight, which is in 1 John 3. Tuloy natin ngayon. Kanina nasa verse 4 tayo, ngayon verse 5. Alam ninyong si Kristo na walang kasalanan ay naparito sa mundo upang alisin ang ating mga kasalanan. Si Kristo na walang kasalanan ay naparito sa mundong ito upang alisin ang ating mga kasalanan. Mukhang malalim to, no? Well, kung inalis na ng Panginoon ang aking mga kasalanan, bakit nagkakasala pa rin ako ngayon? Ano pa ang ibig sabihin ng mga inalis na ng Diyos ang ating mga kasalanan? Anyone po? If 1 John 3:4 verse 5 is telling us God, Jesus Christ came into this world, the one who is sinless, perfect, so that He can take away the sins of the world o para alisin na ang ating mga kasalanan. Anong inalis na kasalanan ng Panginoong Hesukristo sa atin? Well, to understand that, let's turn to 2 Corinthians chapter 5, verse 21. Tingnan natin kung ano yung ginawa bang pag-aalis ni Jesus Christ na kasalanan. Ano yung inalis niyang kasalanan? 2 Corinthians 5:21. Okay, we establish po, balikan natin yon. Sabi natin, si Jesus na nagpunta rito na walang kasalanan. And again, that's confirmed dito sa 2 Corinthians 5:21. Ang sabi, kailanmay hindi nagkasala si Kristo. Ngunit alang-alang sa atin, itinuring siyang makasalanan para sa pamamagitan niya'y maituturing tayong matuwid na Diyos. Okay. God has removed the full penalty of our sins by imputing unto Himself our sins. So dinala ni Kristo ang lahat ng ating kasalanan at pinagbayaran na niya ang lahat ng dapat pagbayaran sa lahat ng ating kasalanan. Kaya ang sabi dito, kaya itunuturing tayong matuwid. We are now righteous. Sabi, para sa pamamagitan niya ay maituturing tayong matuwid ng Diyos. So we are now living righteously before God. Matuwid tayo sa Diyos, katanggap-tanggap tayo sa Diyos, although we are still committing sins every now and then. But our righteousness ay napasa atin na because of Jesus Christ. Itunuring siyang makasalanan. Imagine that. The God, Jesus Christ Himself, who was forever and ever in eternity before the creation of the world, walang bahid na kasalanan. Wala siyang nagawang kasalanan. And He hates sins. He hates sins from eternity to eternity. Tapos ibibigay sa Kanya yung kasalanan natin para tayo maituring na matuwid. Can you imagine that? Parang ikaw ay diring-diri sa putik. Ayaw mo ng putik. Ayaw mong madaan ka sa putik. Ayaw mong makakita ka ng putik. Ayaw mong maamoy ang putik. Pero one day, nalublob ka sa putik. Imagine yung pag-ano mo no, yung siguro yung galit mo, yung pagwawala mo dahil ikaw ay naputikan. Example lang po yun. That's a weak example. Kung iyon na ikukumpara natin sa nararamdaman ni Kristo na walang kasalanan. Okay. Tanungin po natin, bakit po kailangan na si Kristo
ay ipaliwanag, malaman natin, maintindihan nyo, mabasa nyo. Ilang beses pong sinabi dito? 2 beses po. First John, si Kristo na walang kasalanan. Sabi, kailanman ay hindi nagkasala. Si Kristo walang kasalanan, 1 John 3, verse 5. 2 Corinthians 5:21. Kailanman hindi nagkasala si Kristo. Okay. Sino po makapagbigay ng liwanag na bakit kailangang malaman na si Kristo ay walang kasalanan, na siya ay namatay sa krus? Why do we need to understand that we have a sinless, a perfect Savior? Ano po ang importansya nun? This is something... Pastor, Sige, Cha. siya lang po kasi yung maa-accept ng ating God the Father as a sacrifice. He is the perfect love, sinless, para i-accept ng Panginoon. That's beautiful. Yeah, totoo yun. Because God is a holy God. He's perfectly holy. So, someone who can appease His anger, His wrath, should be someone who is also perfect. Perfect, di ba? Kaya tama siya, na sinless siya. So no other Savior is worthy to become a Savior of the world, to become your Savior or my Savior, dahil wala nang perfect, wala na. No one else is perfect. Kaya nga po naiintindihan natin ngayon bakit ang kabayaran ng kasalanan ay walang hanggang kaparusahan. Now this should become clear to us. Because God is so holy, He demands the punishment of sin for an imperfect human being to be forever and ever. Kasi hindi matatapos, hindi mababayaran ng isang makasalanang tao ang kanyang kasalanan. Ang mangyayari nga, siya ay magdudusa ng walang hanggan. Kasi it will never appease God's anger kung ang magbabayad ay imperfecto o makasalanan. So because Jesus Christ was perfect, beautifully explained by Cha, inaccept siya. He was able to appease God's anger when He, Jesus Christ, all the sins of the world were imputed on Him. Kaya doon na buhos ang galit at poot ng Panginoon kay Kristo. Okay? And do you know why? Do you know ano ang proof na si Jesus Christ tinanggap ng Diyos yung perfect sacrifice ni Jesus Christ? Paano natin ano ang ebidensyang maiisip nyo? Isipin natin maigi. Ano ang ebidensyang nabasa na natin, nalaman natin, na yung sacrifice ni Jesus Christ ay tinanggap ng Panginoon? Na ang galit ng Panginoon ay nawala doon sa noong pinasan ni Kristo ang lahat ng kasalanan ng mundo. Kaya hindi na ipapataw ng Panginoon ang kanyang galit sa mga tumanggap kay Kristo, may relasyon kay Kristo dahil ang righteousness ni Jesus Christ ay nandoon na sa mga tao. Now, what is the proof that the sacrifice of Jesus Christ was accepted by God? Resurrection of Christ po, Pastor. That's it. Tama. Beautiful. Thanks, Lynn. Yun po ang pruweba. Kasi kung hindi tinanggap ng Diyos ang sakripisyo ni Jesus Christ, He would remain dead. He would remain in the grave. That is the proof that God accepted the sacrifice kasi binuhay niya si Kristo. Why would God resurrect someone na hindi naman napawi ang galit niya? Yan po ang pruweba that God raised Jesus Christ from the grave because of the finished works on the cross. His resurrection is the evidence that He
His sacrifice was accepted by God. So kailangan natin si Kristo. Kailangan natin siya. Kailangan natin ang righteousness niya unless one day we will face God and we will still taste God's wrath. Okay? So, kaya po ini-emphasize lagi ng scripture, ng Bible, ilang beses sinasabi, ang si Jesus Christ, sinless, perfect, hindi nagkasala, walang kasalanan. For us to understand, the one who died for you and for me was sinless. And He was the perfect Savior natin. So, we cannot have any other Savior. Sino makakakita sa atin? Sino pang makikita nyo? Malalaman nyo, makikilala nyo na perfect na tatanggapin ng Diyos. Wala. Except Jesus Christ. And for our last verse, kaya sasabihin natin sa verse 6, 1 John 3 verse 6, ang sinumang nananatili kay Kristo ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. Ang nagpapatuloy sa kasalanan ay hindi pa nakakita o nakakilala sa Kanya. Ang tanong po, kilala niyo ba si Kristo? Alam niyo ba kung bakit siya namatay? Alam niyo ba bakit siya ay perfect Savior niyo? Natin pala, bakit perfect Savior natin siya? If we are in Christ according to 1 John 3, then we should never continue to live in sin. Ang sinasabi po nagpapatuloy ng kasalanan in present tense, yung talagang purposely, planned, willingly, unashamedly na namumuhay sa kasalanan at nagpapatuloy sa kasalanan. Dahil kilala na natin siya. Why would I continue to lie? Bakit ako magpapatuloy pang magsinungaling kung alam ko na si Kristo na hindi nagsinungaling kahit minsan, kahit kailan, ay namatay para sa kasinungalingan ko. If that is in my thought, in my brain, sa isip ko, sa ulo ko, then it would help me resist lying. Knowing my Savior died for my lies. Example lang po, what about my covetousness, my immorality, my mga inggit, mga foolishness, my desire, my anger, my desire to kill, my desire to destroy. Ano po ang makikita niyo dito sa verse na ito na makakatulong sa inyo na huminto na sa mga kasalanang ginagawa niyong alam na. Alam niyo ng kasalanan. According to this verse 6, meron po dito, ano ang makakatulong sa ating lahat upang so we can stop living in sin. Iba po ang living in sin. It's from committing sin every now and then. Kasi nga in our sinful nature na meron pa tayo, although may righteousness na tayo na Panginoon, nadadapa pa rin tayo. Pero we should never live in sin anymore. Hindi na dapat ganon. According to this po, ano ang Manatili po tayo kay Kristo. yes, Yun yun. lang po yung kasi pag na kay Christ tayo, hindi po tayo magkakasala, kung pinapamuhay po natin siya. That's the only way na hindi tayo magkakasala or kahit maisipang magkasala. Yun po, tama. Thank you, Lynn. Yun ang sagot. So you can avoid living in sin, abide in Christ, manatili kay Kristo. Ang nagpapatuloy sa kasalanan ay hindi pa nakakakita o nakakilala sa Kanya. So if we have a relationship with Jesus Christ, He is our Savior, He is our Lord. We surrender our lives to Him. We've repented our past sins. Then abiding in Him will give us the power and the ability that we no longer live in sin. Ayan po, yung
ang ganda ng sinasabi ng kung ano natin ang ganda talaga ng sinasabi ng 1 John 3 verse 6. So abide kay Kristo. Si Kristo pala. Si Kristo ang kailangan ng tao. Can you imagine po, kaya nga ang sarap, ang ganda, we're blessed to live in the New Testament area, period. Makikita niyo po, kasi kung ito ay hindi na tayo magkakasala purposely or planned. Can you imagine po, hindi ba na-imagine bakit kaya pala yung mga great men, kahit yung mga great men in the Old Testament ay bumagsak. Hindi nila naiwasan. Can you imagine po, although there was already a prophecy na darating si Kristo, pero wala pa sila kay Kristo. Wala Jesus Christ. They've never surrendered to Jesus Christ kasi wala pa si Kristo nung panahon na yon. Imagine why Moses failed. Moses was a liar and a murderer. Ganun din po si Abraham. He lied a few times. Imagine David, a man after God's own heart. Bakit bumagsak pa rin siya? Imagine po, tignan niyo po yung mga tao in the Old Testament na bumagsak. Kasi wala pa si Kristo noon. Si Kristo talaga ang nag-i-stop sa atin para tayo mamuhay purposely or for convenience. Kamukha ni Abraham, for convenience, nagsinungaling siya. Although kausap niya ang Diyos, makita niyo po yun, meron na siyang revelation sa Panginoon, sa Diyos. Nadinig pa niya ang boses ng Panginoon. Talagang nadinig po, audible voice of God. Pero nag-ano pa rin siya. Ganon din po si Moses and how many great men and women in the past. But as in the in the New Testament, meron po ba kayong nakita o nabasa na si Paul o yung mga great men in the New Testament nung makita nila ang resurrected Christ na nanghina pa sila, bumigay pa sila? No longer. Peter denied Jesus Christ before Jesus Christ died on the cross, before the resurrection of Jesus Christ. Pero nung si Peter, nung nakita niya na, nakausap niya na ang the risen Lord, hindi na siya bumigay, hindi na siya nag-deny kahit minsan. Kahit ipinako pa siya sa krus ng pabaligtad, hindi na niya dininay. So for us, ito po pala, si Kristo, abide in Christ. Kaya ang sabi po, ang sino mang hindi sumusunod sa aral ni Kristo o nagtuturo pa ng labis dito ay hindi pinananahanan ng Diyos. Ngunit ang sino mang sumusunod sa aral ni Kristo ay pinananahanan ng Ama at ng Anak. So when we abide in Christ, we have Christ, we also have the Father, and also, sinasabi rin sa atin ng Bible, we also have the Holy Spirit. Okay? So, abiding in Christ po, maraming tinatanong, ano naman yung abiding in Christ? Paano tayo mananatili kay Kristo? Ayan ang sagot. 2 John verse 9. Sumunod sa aral ni Kristo. Yun po ang the simplest and the most direct explanation what is abiding in Christ. Sumunod sa aral ni Kristo. Dahil ang sino mang sumunod sa aral ni Kristo ay pananahanan ng Ama at ng Anak. And don't miss next Tuesday's Bible study kasi po, pag-aaralan natin, sino ba ang mga hindi sumusunod? Sino ba ang nananatiling gumagawa ng kasalanan? Ano ba ang tawag sa kanila? That will be a beautiful discussion next Tuesday. Po, don't miss that. Dahil pinapag-aralan natin ngayon yung ano ba ang kasalanan. The next week, it will be who are called
ng mga anak talaga ng Diyos? O ano ang tawag doon sa mga taong ayaw tumigil sa pamumuhay sa kasalanan? Okay, that will be ang ating pong facilitator next week ang mag-explain ng mga bagay na yan si Pastor Alvin. So don't miss po continuation of these verses na ating pong pinapag-aralan. It will be something that you should not miss. But for us po, bago po tayo magtapos, sagutin natin ang tanong na to and sana po mayroong mga interactions, may mga contribution. Ano ang mga bagay na nahinto o naalis sa buhay mo magbuhat ng makilala mo si Kristo? Anyone is willing to share? Hindi naman po kailangan detalyado. Just a quick po, sharing. Okay, probably I can start po. Noon kasi noon ako bago ako ma-born again, matindi po akong magalit at mag-desire, maghiganti. Pag nagalit ako noon, hindi ko pinapatay, hindi ko sinusuntok, pero sa isip ko po, ang tindi ng mga iniisip ko sa taong yon. Now, yun po ang isa sa mga bagay na wala ngayon. Pag nagalit ako sa isang tao, ang mga wish ko sa isipan ko, sana madapa ito, o sana mabunggo ito, sana maaksidente ito, sana mawalan to ng trabaho, sana magka-watak-watak ang pamilya nito. Ganon po ako mag-isip. Matindi. But when I although hindi ko po sinasabing perfect ako, isa yun sa inalis talaga ng Panginoon, yung desire for revenge, desire na for ill will, yung mga matitinding, masasamang, makademonyong, madilim na mga bagay na sana mangyari dun sa mga kagalit ko. I'm not saying na perfect na ako sa forgiveness. I'm not saying perfect na ako. Wala na akong bitterness or hatred or I need Christ. I need the grace of Christ. Talaga po. Para ito ay hindi ko na ipamuhay pang muli. What about the others po? Ano po ang mga bagay na nawala na sa inyo? Kasama ko po si Brother Jun sa elder natin. Ano yun? O sige, June, anong mga nawala sa iyo nung nakilala mo na si Kristo? Good evening po, Pastor. Sige, June. Ang nawala po sa akin, nagsimula nung na-born again po ako, yung pagkainggit. Yun. Kasi nung hindi pa ako nagiging born again, ang gusto ko na nakikita sa kapwa ko ay gusto ko yung magkaroon din ako, so nakakagawa na ako ng masama, gusto ko lang maangkin yung ganun na bagay. So kung minsan nakakasakit na ako ng tao dahil gusto ko yung sa kanya mapasa akin. So nagsimula po nung born again po ako, yun po ang number one na inalis ng Diyos sa akin. Yung Thank covetousness. you very much Yeah. po, Pastor. Yung mga pagnanasa, yung mga yon na kung ano Opo. meron yung kapwa daw ni Kuya June ay gusto niya, meron siya at kukunin, para makuha niya yung gumagawa siya ng mga kasamaan. Thank you, Kuya June, for sharing that. What about the others po? Ano mga nawala sa inyo? Nahinto? Hello po. Sige, Christine. Hello po. Sa akin naman po, yung gossip. Yung gossiping po. Opo. Hindi naman po talaga totally yung pero pag alam ko nang nag-i-start na, iniiwasan ko na pong makisali or mag-comment. Dati po kasi na-entertain ko pa, tapos yung parang na-elaborate pa yung gossiping sa ibang tao. Ngayon po, napipigilan ko na po yung sarili ko, tas marunong na po akong umiwas talaga. Lalo na pag alam kong hindi talaga. Siyempre po, hindi po nakakabuti sa ibang tao. Yan. Marami sa atin talaga guilty dyan sa areang yan. Pero noon, pero ngayon kay Kristo ay dapat hindi na. Ang iba naman po, quickly po. Pastor, good evening. Si Pastor. Sige, anong share mo? Anong mga bagay ang... Ganyan ba po?
Sige, Renilda. Sa akin po, Pastor, pareho kami natin, Christine. Ano po, dati po ako, lagi po nila ako sinasabi na chismosa raw ako. Lagi daw ako nagchichismis, nagpaparating ng mga salita na na ganun. Pero ngayon po, mula na nakilala ko si Lord, hindi na po, nawala na po yun. Ang pinaparating ko na pong balita, yung salita ng Lord. Yes. Yun na po yung na ano ko, tsaka nahuhuli na po ako sa mga chismisan kapag once na po na may mga chismis na napag-uusapan nila. Hindi ko na po alam, sasabihin ko, bakit hindi ko yan alam, nahuhuli na po ako kasi yung time, ano po, nabago na po ang ano ko kasi dati nagpaparating ako ng salita, nagchichismis. Ngayon po, si Lord na po yung chinichismis ko bawat tao. Kapag once naman nakakakita ko at nakakausap ko, wala po kami pinag-uusapan kundi i-share si Jesus, i-share yung salita ng Panginoon sa kapwa ko. Yun lang po, Pastor. Beautiful. Salamat, Renilda. Yan ngayon ang ano natin, si Renilda. Yun ang binabahagi niya, ikinakalat niya ang mga bagay tungkol kay Kristo. Sino pa po? Ako Opo, po, Pastor. Judith, anong nawala na bago sa'yo? Yung ano po, yung pride po. Pride po. Pride, mataas ang pride mo. Yes po, yun talaga po ang naano ko nung wala pa ako. Hindi ko pa natanggap si Lord sa buhay ko. Yun talaga po yung pride talaga kasi wala talaga. Kumbaga ba sa earth na salita po, wala akong sinasanto po. Yung wala akong respeto po, hindi ako natatakot sa tao. Kung anong binibitawan ko, kung anong salitang sinasabi ko, yun talaga po. Talagang mataas talaga yung ano ko, yung pride ko po. So yung nakilala ko si Lord doon, yung talaga ang pinag-aralan na hinihingi ko kay Lord, yung pagpapakumbaba po. Yun talaga po. Yun kaya application ko po yung Galatians 2:20. Yun po talaga ang ano ko po na kung nandoon ka na talaga, nakapako ka na kay Kristo, kailangan si Kristo na nandito sa buhay natin. Kaya kung may contentment po talaga ang tao, hindi na makapaisip ng mga masasama o kasalanan kasi kontento ka na sa buhay kaya meron ka ng Panginoon. So kung meron ka ng Panginoon, so full of love na ang maibibigay mo sa tao. Yun lang po talaga ang ano ko, application. Beautiful. Thanks, Judith. Kaya kita niya, isang dating mapagmataas, prideful woman, ngayon po ay involved sa mga prison ministry. Nagpupunta siya sa mga liblib na lugar, tumatawid ng dagat para marating. Hindi po mga matataas na tao, mayayaman, kundi po yung mga persons of deprived of liberty, mga inmates. Yun po ang ministry ni Judith na dating mapagmataas. Ito niyo po ang pagbabago ng Panginoon sa atin. And lastly, isa pa po. One more. Pastor, ako po. Yes, Cha. Ano po kasi, matatakotin po kasi ako. So, parang lahat ino-overthink ko. So, nung pumasok na si Lord sa buhay ko, parang lahat na isinurrender ko sa Kanya. So, every time na nag-worry ako, every time na merong pumapasok na negative thoughts, isinusurrender ko yun sa Kanya. And I find peace with Him. Yun po. Yan. Marami sa atin ganyan. Yung fear. At saka pag natatakot tayo noon, di ba? Hindi tayo sa Diyos tumatakbo. Kung ano nung ginagawa natin. We rely on our strength. We rely on other people. Yon. Ngayon, meron ng mga pangako kay Cha to overcome all those fears. So she's now living victoriously in all areas of her life. Yan po. Nadinig niyo po ang mga nawala. Pride, unforgiveness, bitterness, yung pagkainggit, covetousness, fear. Yan po ay nawala dahil nabasa natin sa scripture ngayon, ang nakikristo po ay pinapalaya niya at hindi na pinapagpatuloy ang mga gawain na yan.
Salamat po sa inyo. Meron pong questions. Anyone has question or anything to add before we add? Kuya lang, may madagdag ka? Anyone po? Anyone who would like to add anything or we'll just close kung wala ng question? Wala na? Wala na po. Thank you, Kelo. Beautiful. So don't miss po next Tuesday's Bible studies. It will give you more understanding sa atin. Malinawan natin ngayon kung paano ba mamuhay ng tama sa Panginoon at ano ang tawag sa mga taong namumuhay pa sa kasalanan. Okay. Pastor Alvin, let's close in prayer. Pastor, may gusto lang akong idagdag. Yes, June. Gusto ko lang pong emphasize yung sa verse 6, sabi, whoever abides in him does not sin. Whoever sins has neither seen him nor known him. So, pero siyempre ang reality naman talaga we still sin at this stage. Pero ang ibig po kasing sabihin dito, katulad ng sinasabi nyo kanina, yung ibig pong sabihin dito ni Paul na who does not sin, ibig pong sabihin nun wala na po sa kanya who does not live a lifestyle of habitual sin. Yun po yung ibig sabihin nun. Maaaring minsan nadadapa po tayo, pero kaya nga po din meron pong sinabi sa Bible, di ba? Though we fall, He will never cast us down because He upholds us in His right hand. So, yun po ang ibig sabihin nun. Yun ang privilege natin when we came to Christ, that we are no longer we sin, but we are no longer sinner. As ano tawag doon? Sinful. We still sin, but we don't live a lifestyle of sin. Correct. Because of our flesh. Kaya maaaring yung mga senior natin kanina, sila Christine, andun pa rin yung urge, minsan, makikinig nga ako sa chismis. Pero kasi po yun yung flesh. Pero dahil nasa puso na natin si Kristo, kaya nga di po ba sabi, yung temptation is always there. Yeah. And it is our decision whether we run away from temptation or we run towards temptation. It is still our decision. Yeah. So, yun lang po. But Beautiful. the good thing is we no longer live, yun, hindi na po tayo slave ng sin. Yeah. It is our decision. And before, wala po tayong decision talagang we are sinners and the Lord hates us. Pero dahil dito sa pinag-aralan natin, because of yung tinatawag natin yung the great exchange about yung what happened, instead of us being yung receiving the punishment of sin, inako po ni Jesus Christ, and then through Him, instead na tayo po ang mamamatay dahil sa kasalanan, ay hindi na po natin yun hindi na po mangyayari, kasi katulad nung nangyari kay Jesus Christ, dahil siya inalay sa kasalanan na isang tao na walang kasalanan, so napalaya po tayo dun sa penalty ng sin. Beautiful. Beautiful. Yeah. And also, yun pala sa chat, meron pang testimony doon, so I'll not mention name. Sabi niya, magbuhat nung nakilala niya si Kristo, naalis na ako sa masasamang bisyo. Yung isa naman po, ang sabi, hindi na po ako nagwo-worry, hindi ako nagdadasal pag nagwo-worry nung dati daw. Pero ngayon, mas nagdadasal na ako at mas at peace na ako ngayon. Yan ang na kay Kristo. So, in summary po, i-summarize lang natin. Para sagutin natin ang tanong natin ngayong gabi, ano ba ang kasalanan? These are the few answers, not everything po, hindi lahat ng sinasabi ng Biblia, pero itong apat na ito ay para malaman natin, magkaroon tayo ng na magandang understanding kung ano ang kasalanan. Ang kasalanan ay paglabag sa kautusan ng Diyos. Ang kasalanan ay pagre-rebelde sa Diyos. Ang kasalanan ay pagiging alipin ng kasamaan. Kasalanan ay ang
kung may mga maruruming bagay na inaalagaan mo sa puso mo. Okay. Thank you po sa inyong lahat. Kung wala nang question, may I ask Pastor Alvin, let's close in prayer. Tama pa natin si Pastor Alvin. Okay, let's close in prayer. We thank you, Lord, sa opportunity ngayong gabi na nakita namin, Lord, ang mga kahulugan ng kasalanan, kung ano ang Sorry kasalanan. po. O sige, Pastor Alvin, tuloy mo. I'm sorry po. Hindi ko makita yung icon ko. Yeah. Sige. Sige po, let us pray. Salamat po sa mensahe. Pastor Noel, let us pray. Father God in heaven, kami po ay nagpapasalamat sa gabi po na ito, sa pagkakataon po binigay sa amin makapakinig ng iyong mga salita. Salamat Lord, pagkat minsan pa dinin mo kami sa mga salita mo kung ano ba ang kasalanan, Panginoon. Ito ay pagrebelde, O Diyos. Ito ay alipin, Panginoon. At mayroong mga kasalanan bumabagabag po sa aming puso. Salamat po, Diyos, pagkat kayo ang siya nagpalaya sa amin sa lahat ng kasalanan po nito. Thank you. Tulungan mo kami, Lord, na manatili sa mga salita po ninyo upang patuloy kaming makalakad, Lord, ng malaya, pamamagitan ng bagay na ginawa mo po sa amin. Salamat po sa gabi nito at sa bawat isang nakinig ng mga salita po ninyo. Pagyamanin niyo po ito sa aming puso, maipamuhay po namin ito. Ikaw yung po, Panginoon, ang patuloy na humawak ng aming pananampalataya. Pagtibayin niyo po ito sa pamamagitan ng mga salita po. Tulungan mo kami, lagi kami magkaroon ng kasabitan, Lord, na pakinggan ang iyong mga salita. Basahin ito, Panginoon. Lalo tigit, maipamuhay namin ang lahat ng aming napapakinggan. Pinagpala niyo po ang gabi nito at ang bawat isang nito. Salamat po muli sa iyo ang kapurihan, pagsamba at pagdakila sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Man, thank you, Pastor Alvin. So don't forget po, see you next Tuesday. Beautiful discussion again led by Pastor Alvin. Okay.